Sites ma'am, good morning po. Bati kay Ella ng guard nang makababa siya sa kanyang sasakyan. Good morning din, dito ba nakatira si Kara Ignacio? Tanong niya sa lalaki. Opo ma'am, dito nga po. Napangiti si Ella nang makumpirmang dito nga nakatira ang sadya niya. Tinanggal nito ang suot na Ray-Ban at saglit na iginala ang paningin sa labas ng village. Kaibigan ako ng asawa niya, gusto ko sana siyang makausap, importante lang. Sorry po ma'am, pero kaalis lang po nilang mag-ina. Ganon ba? Mga anong oras kaya sila dadating ulit? Kunot ang noo na tanong nito. Nako! Ma'am, papunta po sila sa ibang bansa. Hindi ko po alam kung kailan ang balik nila. Pasensya na po at hindi na po kami pwedeng magbigay ng ibang impormasyon sa pamilya nila. Anito sa dalaga. Nawala bigla ang malapad na ngiti sa mga labi ni Ella nang marinig ang sinabi ng guard. Ibang bansa. Bakit? Ang bilis naman nitong sukuan ang asawa niya. Paano na si Malfoy? Ngayong mas kailangan niya ang asawa niya para lumaban sa kanyang sakit, saka naman wala ito sa tabi niya. Napakasaklap naman ata ng panahon para kay Malfoy. Hanggang kailan kaya ito makakaranas ng ganitong pagdurusa? Parati na lang ba ito ang masasaktan? Nagmahal lang naman ito, pero bakit kailangan ganitong pasakit ang pagdaanan niya? Bigong bumalik sa hospital si Ella matapos puntahan ang address ni Kara. Ang buong akala niya ay kahit papaano matutulungan niya si Malfoy na maging okay pati ang asawa nito, pero hindi pala. Manang Sonia. Tawag niya sa matanda nang madatnan niya ito sa silid ni Malfoy. Ella. Diyos ko. Kamusta si Malfoy? Tanong nito sa dalaga habang sumisinghot pa. Lumapit ang dalaga sa matanda. Hindi ko alam, manang. Natatakot din ako para sa kanya. Kawawa naman ang batang ito. Nasaan ang asawa niya? Si Kara. Tanong nitong muli sa dalaga. Umiling naman si Ella bilang tugon sa matanda. Bakit ba nangyayari ang lahat ng ito sa kanila? Diyos ko. Ang akala ko'y magiging maayos na sila ng tuluyan. Iyon din po ang buong akala ko, manang. Sobra akong naaawa sa kanya. Maluha-luhang saad nito habang matamang nakatingin kay Malfoy habang nasa hospital bed ito. May awa ang Diyos, anak, magiging okay din ang lahat. Ipagdasal na lang natin, tura ng matandang Sonia sa dalaga. Ilang araw pa ang mabilis na lumipas bago bumalik ang malay tao ni Malfoy. Sobra itong nanghihina at nahihirapan pang kumilos at huminga. Mel! Gulat na saad ni Ella nang makita niyang nagmulat ng mga mata si Malfoy. Nagmamadali naman itong tumawag ng doktor. Sa ngayon, wala akong makitang problema sa katawan niya dala sa pagka-aksidente niya, but only those bruises, pero patuloy pa ring nanghihina ang katawan niya dahil sa sakit niya. Ella, kailangan ng sumailalim ni Malfoy sa chemotherapy bago pa mahuli ang lahat. Hindi na kaya ng katawan niya ang gamot lang. Kung makalat na ang cancer sa katawan niya, baka lalo tayong magsisi sa huli kung ipagpapaliban na naman natin ito. Malungkot na saad ng doktor sa dalaga. Pansin niya na ang dating matipuno at maganda nitong katawan ay unti-unti nang nawawala at namamayat. Bumabagsak na ang katawan nito. Malalim na ang mga pisngi. Nangingitim ang mga labi. Ang mga mata nitong dati ay masigla, ngayon puro lungkot at sakit ang makikita. Lumapit siya sa hospital bed nito at umupo sa tabi ni Malfoy. Napansin niya na parang may hinahanap ito sa buong silid. Kay Kara. Mahinang sambit nito sa pangalan ng asawa. Hindi umimik si Ella. Hindi niya alam kung sasagutin ba ito o hindi. Kung ipapaalam niya ba kay Malfoy na tuluyan ng umalis ang asawa nito o hindi. Ayaw niyang malaman ito kasi panigurado siya lalo lang itong masasaktan, pero ayaw din niyang umasa ito sa wala. Siguro kailangan ng tanggapin ni Malfoy na wala na talaga si Kara. Kay Kara, nahihirapang sambit nitong muli kasabay ng pangingilid ng mga luha sa mata. Umiling ng sunod-sunod si Ella habang hindi rin ito mapigilan ang pagluha. No. I need dear wife. I need Kara. Umiiyak na saad nito. Please. Please Ella, bring back Dinay wife. Pagmamakaawa nito sa dalaga kasabay ng malakas na paghagulhol. Malfoy, kailangan mo na ring bumitaw. Masasaktan ka lang lalo kung patuloy kang aasa sa wala. No, kailangan ko siyang puntahan. Magpapaliwanag ako sa kanya.
Ella, please help me, kailangan ko si Karadi. Nanghihina man at walang sapat na lakas ng katawan ay kumilos ito at pilit na tinatanggal ang mga aparatos na nakakabit sa kanyang katawan at nagpupumilit na tumayo sa kama. No, hindi ka pwedeng umalis, Malfoy. Hindi ka pa magaling. Asawa ko ang kailangan ko ngayon, please, Ella. Kara, wife. Please come back. I'm sorry. Patawarin mo ako. Nagmamakaawang sigaw nito na para bagang maririnig ni Kara ang mga paghiyaw at pagmamakaawa niya rito. Malfoy, kung gusto mong makita at makasama ulit ang asawa mo, please magpagaling ka. Maawa ka naman sa sarili mo, wag puro si Kara. Alam kong mahal mo ang asawa mo ng sobra. Pero paano ka naman, Malfoy? Parati ka na lang ba makakawawa dahil dyan sa pagmamahal mo sa kanya? Ayoko na may mangyari sa iyong masama. Kahit ngayon lang, Malfoy, isipin mo naman ang sarili mo bago ang iba. Umiiyak na saad nito habang pilit na niya yakap ang kawawang lalaki. Walang silbi ang buhay ko kung wala ang asawa ko sa tabi ko, Ella. So please help me, Anya. Kara, sigaw nito habang patuloy pa ring humahagulhol. Ibalik mo ang asawa ko. Please, Kara. Asawa ko. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Please come back. Parang awa mo na bumalik ka sa akin, Kara. Ikamamatay ko to, ikamamatay ko kung wala ka sa tabi ko. Kahit ayaw ni Malfoy na magpagamot hanggat wala ang asawa niya sa kanyang tabi, hindi hinayaan ni Ella na sundin ang gusto nito sa pagkakataong iyon. Kahit galit sa kanya si Malfoy, hindi niya na lamang ito pinansin. Mas siniguro niya ang paggagamot dito kahit wala silang kasiguraduhan sa magiging resulta ng chemotherapy nito sa bandang huli. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Sunod-sunod ang naging chemotherapy ni Malfoy. Malaki na ang ibinagsak ng katawan nito. Ang dating magandang katawan nito ngayon ay sobrang namamayat na. Hindi na halos makilala na siya si Malfoy Ferrer na dating pinagpapantasyahan ng mga kababaihan. Halos hindi na ito makakilos sa kanyang kinahihigaan. Para na itong langtang gulay. Tanging si Ella, manang Sonia at Ren ang nag-aalaga sa kanya. Hindi siya pinabayaan ng mga ito. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Napatakbo si Ella sa labas ng EC nang makitang nagkakagulo ang mga tao roon. I'm sorry. We did our best para mailigtas siya pero siguro hanggang dito na lang talaga ang buhay niya. Saad ng doktor. Napaluha na lang bigla si Ella nang marinig ang sinabi ng doktor. Maya-maya ay laglag ang mga balikat nitong muling ipinagpatuloy ang paglalakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Ren. Bungad ng dalaga ng pagpasok nito sa kwarto ay nadatnan doon ang binata. Ang tagal mo? Tanong nito sa dalaga. I'm sorry, may dinaanan lang ako. Kamusta siya? Tanong nito habang inilalapag sa side table ang mga pagkaing pinamili nito. Still the same. Ayaw niya pa rin ng may kausap. Malungkot na sagot nito. Wait, did you Tirisay? Nagtatakang tanong nito sa dalaga. Binalingan nito ng pansin ang mahimbing na natutulog na si Malfoy. Mabilis na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. More than 1 year na pananatili ko rito sa hospital na ito. Araw-araw akong nakakakita ng mga taong namamatay. But every time na makakakita o makakarinig ako ng hagulhol at iyak, hindi ko pa rin maiwasan na hindi matakot. Paano na lang pala kung sa kanya nangyari iyon, Ren, maya-maya ay napaluha na naman ito. Tumayo naman si Ren sa kanyang kinaupuan saka lumapit kay Ella. And we are thankful na hindi siya agad kinuha sa ng Diyos. Hindi mo na kailangang masaktan dahil hindi naman tayo iniwan ni Malfoy. He's still fighting. He survived from his medication and we all know na mas magiging okay pa siya. Anito sa kapinunasan ang mga luha sa pisngi ng dalaga. I hope so, tipid na sagot nito. Inakbayan ng lalaki ang dalaga at pareho nilang pinagmasdan ang mahimbing at payapang natutulog na si Malfoy. 1 taon, nagpapasalamat sila na hindi ito bumitaw at kagaya nila ay lumaban din ito sa sakit niya. Who knows na makakasurvive pa rin ito mula sa stage 4 lung cancer niya. May awa talaga ang Diyos lalo na sa mga taong mabubuti ang kalooban at isa na roon si Malfoy. Sa loob ng 1 taon at ilang beses na pagsalang nito sa chemotherapy at iba-ibang klase ng gamutan, kahit minsan nagkaroon ng pagkakataon na muntikan na itong bumitaw pero awa ng Diyos at hindi siya nito pinabayaan.
You need to eat Malfoy, para bumalik na ang lakas mo. Ani Ella at akmang susubuan nito ng pagkain ang lalaki pero tinabig lamang nito ang kanyang kamay. I don't want to eat. I want to sleep. Sagot nito saka ipinikit ang mga mata. Palaging mainitin ang ulo nito. Wala sa mood at ayaw nito nang may kausap kahit sino. Okay, fine. Ilalagay ko lang ito rito ha. Kapag nagutom ka abutin mo na lang. Iiwan na muna kita. Saad nito saka ito lumabas ng kwarto at iniwan mag-isa si Malfoy. 5 years later, Papa. Sigaw ni Katniss nang makita nitong papasok sa bahay ang papa niya. Napangiti na lang ako nang bigla itong tumakbo at nagpakalong dito. How are you doing, baby Katniss? Nakangiting tanong ni Cross. Fine. I missed you. Bakit ngayon lang po ikaw, Papa? Nagtatampong tanong nito at mumuso pa. Oh. I missed you too. Saka nito pinupog ng halik sa pisngi ang makulit na bata na kalong niya. I'm sorry honey, wag ka na magtampo okay. I have something for you. Anito saka ibinigay ang isang box na hawak niya. Agad naman itong bumaba kay Cross at nagtatakbo papasok sa kwarto niya. Nako! Huwag mong sanayin iyan sa luho Cross, baka hindi ko kayanin ang mga hihingiin yan sa susunod. Natatawang saad ko sa kanya. Lumapit naman ito sa akin saka ako hinalikan sa pisngi ko. Okay lang yun. Masaya rin naman ako sa ginagawa ko, anito at mumiti pa sa akin ng matamis. Kamusta pala kayo rito? Maya-maya ay tanong nito. Okay lang. Wala si mama, nasa doktor niya. Hindi na kami sumama ni Katniss kasi inasikaso ko yung papers niya sa school, saad ko. Sure ka na ba talaga na uwi ka na ng Pilipinas? Pagkuway seryosong tanong nito sa akin. 5 taon. 5 taon ang nakakaraan mula nang umalis kami sa Pilipinas para ipagamot si mama rito sa New York. Alam kong masakit at mahirap na basta na lang ako umalis na hindi ko nakakausap ang asawa ko, pero kailangan din ako ni mama. Masakit din para sa akin na mamili kung sino ang mas unahin ko. Ang asawa ko na kailangan namin mag-usap o ang mama ko na hindi ko alam kung hanggang kailan ang ilalagi sa mundo at kapiling ako. Don't have any choice kundi ang unahin ang ina ko. Kahit ano naman kasi ang mangyari, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, pwede mo matiis kapag pamilya mo na ang kasama sa usapan. Mula nang umalis kami sa bansa ni isa o ni minsan, wala akong naging balita kay Malfoy. Sobrang sakit isipin na wala na talaga at hindi man lang siya gumawa ng paraan para magkausap kami, pero siguro kailangan ko na talagang tanggapin na hanggang doon na lang iyon. Tapos na lahat sa amin at sumuko na siya ng tuluyan. 5 taon, sobrang pangulila ko sa kanya. Walang gabi na hindi ako nangulila sa mga yakap, halik at haplos niya sa akin, ang paglalambing at pagmamahal niya sa akin, pero ni minsan sa loob ng 5 taon na yon hindi siya nawala rito sa puso ko. Dahil alam kong si Malfoy lang ang lalaking mamahalin ko buong buhay ko. Hanggat nabubuhay ako. Sigurado na ako Cross. Seryosong sagot ko sa kanya maya-maya. And how about Katniss? Tanong nitong muli. Katniss knows everything about her dad. Wala akong inilihim sa kanya. I know kahit hindi niya sabihin sa akin at kahit nandyan ka lagi para sa kanya, alam kong naghahanap pa rin siya sa tunay niyang ama. At hindi ko yon ipagdadamot sa anak ko Cross. Kahit masakit at mahirap tanggapin kung sakaling magkita kami ulit at may sarili na siyang pamilya. Basta para sa anak ko kakayanin ko, such a big liar. Kahit ang totoo ay kabaligtaran naman ang nararamdaman ko. Hindi ko kakayanin yon kung sakaling may iba na siya. Lumapit ito sa akin saka hinawakan ang pisngi ko at masuyong hinaplos yon. Maya-maya inaramdaman ko na lang ang paglapat ng labi niya sa noo ko. Just always remember na nandito lang ako lagi para sa iyo at para kay Katniss. Mahal ko kayo Kara. May lungkot na saad nito sa akin. Ramdam ko ang sakit at bigat sa kalooban nito. Alam kong hanggang ngayon ay mahal pa rin ako ni Cross. Higit sa pagmamahal niya noon sa akin. At nagpapasalamat ako na hindi niya kami pinabayaan kahit hindi ko naman kayang suklian ang pagmamahal niya para sa akin. Siya rin ang tumatayong tatay sa anak ko. Kita ko naman na sobra niyang mahal si Katniss the way he cares for my little angel. Umiti ako sa kanya saka ko siya niyakap. How so sweet! Hagikik ng anak ko na ngayon nasa harapan na pala namin ni Cross.
Can I join? Nakangiting tanong nito. Of course, young lady. Come here. Sagot ni Cross at saka muling kinalong ang anak ko. Katniss looks like her father. Isa rin siguro sa mga dahilan kung bakit natiis kong hindi makita si Malfoy sa loob ng 5 taon. Halos lahat kasi namanan niya sa daddy niya. Ang mga mata nito. Ilong. Lahat ng features ni Malfoy nakuha niya. Kahit ang pagiging malambing nito sa kin kuhang-kuha niya rin. Ang nakuha niya lang sa kin ay ang labi ko. Nakakapagtampo mang isipin na mas nagmana pa sa kanya ang anak namin kahit wala siya sa tabi ko noong nahihirapan akong magbuntis at maglihi, but still I'm thankful. Jenny Kylie. Sigaw na tawag ni Malfoy sa sekretarya niya. Humahangos namang pumasok sa opisina ni Malfoy ang dalaga. Balot na naman ng takot at kaba ang dibdib nito. Yes po, sir. Kinakabahang tanong nito sa amo. Wilva, you didn't remind me para sa meeting ko this lunch. At bakit ngayon mo lang binigay sa akin ito? Galit na tanong nito habang ipinapakita ang mga dokumentong dapat noong nakaraang linggo niya panapirmahan. Sige kasi ano po, sir? Utal na sagot nito kay Malfoy. Hindi magawang salubungin ang mga titig ng kanyang amo. Bullshit. Wala na ba kayong magagawang matino sa trabaho nyo? Puro problema na lang ba ang ibibigay nyo sa akin? Out! Sigaw nito sa dalaga sa kabinalibag sa sahig ang hawak na folder. Dahil sa takot at kaba ng dalaga ay nagmamadali naman itong lumabas sa opisina ng kanyang amo. Malaki na ang ipinagbago nito simula nang gumaling ito sa kanyang sakit. Mainitin ang ulo. Palaging nakasigaw. Lahat ng empleyado niya ay takot na sa kanya. Kaunting mali sa trabaho ay tinatanggal niya na. Wala nang may makalapit sa kanya dahil takot ang mga ito na masigawan at mapahiya. Or worst, matanggal sa trabaho. Tanging si Ella at Ren lamang ang nakakalapit dito para kausapin ito. Napahilamos na lang si Malfoy sa kanyang mukha pagka tumayo sa kanyang swivel chair. Fuck this life. Mura nito at lumabas sa kanyang opisina. Hey! Where are you going? Buti na abutan kita. Bungad sa kanya ni Ren. I'm not in the mood right now, Ren, just back off. Galit na saad nito habang naglalakad sa lobby. I just wanna remind you na kailangan ka sa Isla Paraiso sa susunod na linggo. Darating ang buyer doon sa bahay mo. Nahinto sa paglalakad niya si Malfoy nang marinig ang sinabi nito. Magkasalubong ang mga kilay na nagbaling ito ng paningin sa lalaki. I told you na hindi ko pinagbibili ang bahay ko. Walang buyer na pupunta sa Isla, Ren. That's final. Mariin at maotoridad na saad nito saka naglakad muli. Pero Malfoy, you should to wala nang may nakatira sa bahay na yon. Matagal nang bakante ang paraiso kaya, pagmamay-ari ko iyon Ren, at nasa sakin ang desisyon kung ibebenta ko siya o hindi. Galit na saad nito sa binata sa katuluyan ng naglakad at hindi na pinakinggan ang kausap. Ang Isla Paraiso na lang ang mayroon siya, pero bakit pati iyon ay pilit na kinukuha sa kanya? Kahit pa sabihing maraming masasakit na alaala ang naiwan sa islang iyon, habang kasama niya ang asawa noon hindi ganon kadali para kay Malfoy na basta na lamang niya iyon bitawan at mapunta sa iba. Ang lugar na iyon ay langit para sa kanya. Dahil sa lugar na iyon unang sinabi ni Kara kung gaano siya nito kamahal. Saksi ang lugar na iyon kung paano naging maligaya ang kanyang puso dahil sa pagmamahal ni Kara sa kanya. Mommy, kaya Lola can't go with us. Iiwan po ba natin siya rito? Tanong ni Katniss habang nasa kama kami at sinusuklay ko ang kulot nitong buhok. Hindi naman sa ganon, baby. Hindi ba you don't want Lola go back to the hospital? Tumango naman ito sa tanong ko. That's why Lola need to stay here for a while to make sure na magiging okay na ang sakit niya. Pagpapaliwanag ko rito. I'm gonna miss Lola kapag hindi po natin siya kasama sa Philippines. Nakangusong saad nito na halatang ang nalulungkot dahil may iwan si Mama rito sa New York. For a while lang naman, baby. Saka nandun naman ako eh. How about Papa? Sigh, of course I'll go with you. Naputol ang pagsasalita ko nang bigla itong pumasok sa kwarto namin. Naglakad ito palapit sa kama saka umupo sa tabi ng anak ko. Kumandong naman sa kanya si Katniss. Really po, Papa? Nakangiting tanong nito kay Cross. Yeh.
Kasi mamimiss kita kapag hindi ako sumama sa inyo ng mommy mo. Paliwanag nito at kunwari nang gigigil na pinisil ang baba ni Katniss. That's Evelyn, I love you papa. Anito at yumakap kay Cross. Hinalikan niya rin ito sa pisngi ng 3 beses. I love you too baby. Napapangiti na lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi mo talaga akalain na hindi sila totoong mag-ama. Cross and Katniss are close to each other. Kung ituring ni Cross ang anak ko ay parang anak niya rin ito. Kung paano niya ito mahalin, alagaan at ibigay lahat ng gusto nito. Napakaswerte ng babaeng magiging asawa ni Cross. Mabait ito, maalaga, maalalahanin at mapagmahal. Sana lang talaga ay mahanap niya na ang babaeng nakatadhana para sa pagmamahal nito at nang hindi na ito masaktan pa dahil sa kin. Mommy, Daddy Malfoy loves me to write, tanong ni Katniss. Pareho pa kaming nagulat ni Cross dahil sa tanong niyang iyon. Napatingin ako ng mataman kay Cross. Ganon din ito sa kin. Yiyi. Of course baby. Mahal ka ni Daddy. Utal na sagot ko sa anak ko habang hindi ko may alis ang tingin kay Cross. I'm really excited to see him. Hagikik nito kasabay ng pagtayo sa kandungan ni Cross at bumaba ito sa kama. Nagmamadaling lumapit sa side table at may kinuha itong maliit na libro roon. Here. Can help you baby. Tinulungan siya ni Cross na makasampa ulit sa kama. Look at this mommy, I made this. Anito sa kapinakita sa kin ang librong hawak niya. It was Malfoy, me and Katniss. Picture namin ni Malfoy noon. Hinati niya ito at pinaghiwalay saka inilagay sa gitna namin ang picture niya. May nakalagay pa na Daddy, Baby and Mommy. Gusto kong maiyak sa mga sandaling iyon dahil sa nakikita kong kaligayahan at excitement sa mga mata ng anak ko. Excited siyang makita ang daddy niya. Walang problema sa kin kung sakali man, pero ayaw ko lang masaktan ang anak ko kapag dumating ang araw na magkita sila ng daddy niya at may sariling pamilya na rin ito. Paano ang anak ko? Ayoko na pilit siyang humingi ng atensyon at oras kay Malfoy para lang matawag na may daddy and daughter bonding silang dalawa. Ayoko na makawawa ang anak ko, pero ayoko rin naman na ipagdamot sa kanya na magkasama at magkakilala silang dalawa. Ramdam ko ang pagpisil ni Cross sa kamay ko maya-maya. Napatingin ako sa kanyang muli. Umiti ito sa kin ng mapait. Nakikinig lang kami ni Cross sa mga kwento ni Katniss kung sakali mang magkita sila ng daddy niya. Hanggang sa mapagod na ito at makatulog sa mga braso ni Cross. Inihiga niya ito sa kama at inayos ko naman ang kumot niya bago ko inaya sa labas ng kwarto si Cross. Natatakot ako Cross kapag nagkita silang dalawa. Saad ko rito habang nakatanaw sa malawak at madilim na kalangitan. Nasa veranda kami. Gusto mo rin naman na magkakilala ang mag-ama mo, hindi ba? Seryosong tanong nito sa kin. Gusto ko. Pero hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko tuwing maiisip ko. Paano kung masaktan lang si Katniss? Paano kung, Kara? You're overthinking. I know na hindi masasaktan ang anak mo kung sakaling magkita sila ni Malfoy. A-admit na masakit para sa kin lahat ng mga sinabi niya kanina doon sa kwento niya, but wala naman akong magagawa kahit pa sabihing papa niya ako, at ako ang nasa tabi niyo mula pa noong ipinagbubuntis mo pa lang siya. Pero in the end of the day Malfoy is her biological father. Wala akong laban doon at wala akong karapatan para pigilan si Katniss na makilala ang daddy niya. I love Katniss so much na parang sariling anak ko na rin siya, anya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Minsan ka nang gumawa ng desisyon noon Kara, umalis nang walang paalam kay Malfoy, sana gisa this time maging okay na kayo. I love you Kara pero alam ko rin na kahit kailan hindi mo ako magagawang mahalin ng higit pa sa pagiging kaibigan. I know you still loved him. Ramdam ko ang lungkot at bigat sa bawat salitang binitawan niya. Alam kong sobra siyang nasasaktan dahil sa kin pero nandyan pa rin siya sa tabi ko para tulungan ako lalo na ang anak ko. Thank you Cross T. Ngumiti ako sa kanya na puno ng lungkot. I love you. And I want you to be happy. At alam kong magiging masaya ka lang sa piling ni Malfoy. Kahit masakit tanggap ko na iyon Kara noon pa man. Naiiyak ako dahil sa mga sinasabi niya. Cross invested a lot of time, efforts and sacrifices for me and Katniss. Pero wala akong ibang ginawa kundi ang saktan ang damdamin niya.
Ayoko nang dagdagan pa iyon. Humarap ako sa kanya saka siya niyakap ng mahigpit. Esay, pwede pong ako na lang ang sumundo sa new investor ninyo kung busy po kayo, anang Jenica kay Malfoy. Nag-angat naman ito ng mukha at tiningnan ang orasang pambisig nito. No. Can manage. Ipahanda mo na lang ang sasakyan ko. Anito at tumayo na sa swivel chair niya. Tumalima naman agad ang dalaga at nagpatiuna ng lumabas sa opisina ng amo. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang makarating sa airport si Malfoy. Busy siya at madaming ginagawa sa kanyang opisina pero mas gusto niyang siya mismo ang sumundo sa investor niya. Nakatayo siya sa waiting area at naghihintay sa pagdating ng mga ito. Mommy, ye. Tinig ng bata na animoy tuwang-tuwa sa mga nakikitang tao sa paligid niya. Wala sa sariling napalingon doon si Malfoy at siya namang paglingon din ng bata sa gawin niya. Para siyang biglang nakaramdam ng kakaibang kaba at excitement sa puso niya nang magtama ang mga mata nila ng bata. Parang pamilyar sa kanya ang hitsura nito, pero hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Imposible namang nakita na niya ito, base kasi sa hitsura nito ay parang anak foreigner ito at ngayon lang nakarating sa bansa. Kumaway ito habang nakangiti sa kanya. Hindi siya mahilig sa bata sa totoo lang. Pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit pakiramdam niya ay kay gaan ng loob niya sa batang iyon kahit nasa malayong distansya ito mula sa kanya. Umiti rin siya rito at kumaway. Nag-flying kiss pa ang bata sa kanya na lalong ikinatuwa ni Malfoy. Lalapitan niya na sana ito nang biglang may nagsalita sa harapan niya. Mr. Ferrer. Mr. Anderson, it's nice to see you again. Welcome to the Philippines. Bati rito ni Malfoy pati sa kasama nitong lalaki. Shall we? Saka siya nagpatiunang naglakad pabalik sa kotse niya. Bago tuluyang sumakay sa kotse ay muli niyang inilibot ang paningin para hanapin ang bata pero hindi niya na ito nakita. Baby, ano ang ginagawa mo dyan? Tanong ko kay Katniss nang mapansin kong may kinakawayan ito mula sa malayo. Nakangiti ito sa lalaking tinitingnan nito, maya-maya pa ay nag-flying kiss ito. Natawa na lang ako sa anak ko. Ikaw talaga. Let's go at naghihintay ang papa mo sa tin. Lumapit ako sa kanya ng tuluyan saka ko tiningnan ang lalaking kinakawayan niya kanina. Naka-side view ito at may kausap na dalawang lalaki. Mahaba ang buhok. Mahaba ang balbas sa mukha. Matangkad at matipuno ang katawan. Halika na Katniss. Inakay ko na ito papunta sa sasakyan namin. Home sweet home. Saad ko nang makarating kami sa bahay. Tulog na si Katniss dahil sa haba ng biyahe namin kanina. Iniakyat na siya ni Cross sa kwarto namin. Maya-maya ay sumunod na rin ako sa kanila. Maninibago pa ito sa oras dito sa Pilipinas. Saad ko habang tinatanggal ang sapatos ng anak ko. Okay lang yan. Makaka-adapt agad si Katniss, I'm sure of that. Sagot nito habang nakatayo sa gilid ng kama. Dumito ka na lang kaya sa bahay. Ani ko sa kanya. Kailangan ko ring umuwi sa bahay. I know kasi na naghihintay din si mommy sa kin. Just tell Katniss na dadalaw ako rito araw-araw. Umiti na lang ako sa kanya. Hindi ko naman siya mapipilit. Sadyang nasanay lang talaga ako na kasama namin siya lagi sa bahay doon sa New York. I'll go ahead. Magpahinga ka na rin. I know pagod ka. Anito saka ako hinalikan sa noo ko ganun din ang anak ko. Bye. Bye. Ingat ka sa biyahe. Sagot ko bago ito tuluyang lumabas sa kwarto. Nagpakawala pa ako ng malalim na buntong hininga sa kabinalingan ko ang natutulog na si Katniss. Umupo ako sa gilid ng kama. Kamusta na kaya ang daddy mo anak? Bulong na tanong ko habang hinahaplos ang buhok nito at maya-maya ay humiga ako sa tabi niya. Hi wife, how was your day? Nakangiting bungad nito sa kin saka ako niyakap mula sa likuran ko at hinalikan ang pisngi ko. Okay naman babe. I missed you. Ilang oras lang tayong hindi nagkita wife, na-miss mo agad ako. Tumatawang tanong nito sa kin, dapat pala itatali na kita sa kin para hindi ka naiiwan dito sa bahay. Anas nito saka ako iniharap sa kanya at hinalikan ang mga labi ko. I love you babe. Sambit ko sa kanya. I love you too Kara. Sobra. Na-miss din kita. Seryosong saad nito sa kamuling inangkin ang mga labi ko.
Agad akong napabalikwas ng bangon nang marinig ko ang tunog ng cellphone ko. Nakatulog na pala ako sa tabi ng anak ko. Pasado 7:00 na pala ng gabi. Nanaginip lang pala ako sa asawa ko. Ang buong akala ko'y totoong nasa tabi ko na si Malfoy. How I missed him so much. Hindi ko namalayan ang pagpangilid ng mga luha sa pisngi ko maya-maya. Miss na kita, babe. Sana mapatawad mo ako sa pag-iwan ko sa iyo nang wala man lang paalam. Umaasa ako na magiging okay pa rin tayo, kahit mukhang imposible na. Kasi pinaghahawakan ko pa rin hanggang ngayon ang ipinangako mo sa kid noon na ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Kasi ako, kahit kailan ay hindi ka mawawala sa puso't isipan ko. Bulong ko sa aking sarili. Alak ulit. Bungad na tanong sa kanya ni Ella. What are you doing here? Baliwalang tanong ni Malfoy na hindi man lang nag-abalang tapunan ng tingin ang dalaga. Naglakad naman si Ella palapit sa kanyang pwesto, saka inagaw ang bote ng alak na hawak niya. Bawal sa iyo to, hindi ba? Gusto mo bang magkasakit ulit, Malfoy? May galit na tanong nito. Yan lang ba ang ipinunta mo rito? Sa halip ay iritang tanong nito saka tumayo sa couch at naglakad papasok sa kusina para kumuha ulit ng alak niya. Nakasunod naman sa kanya si Ella. Fix yourself, Malfoy. Ayusin mo naman yang hitsura mo. Para ka ng taong gubat, alam mo ba yon? Naaalala mo pa ba kung kailan ka huling nagpagupit ng buhok mo? Pati ang balbas sa mukha mo? Tuesday, sermon na saad sa kanya nito. Tiningnan niya muna ito ng masama saka tumungga sa boteng hawak niya. Pumunta ka ba rito para lang sitahin ang buhok at balbas ko? Tuesday, you can leave, Ella. Pumunta ako rito para kamustahin ka, Anya. Nakita mo na ako. I'm fine, so you can leave. Walang gatol na saad nito saka pasalampak na umupo ulit sa sofa nang makabalik na sa sala. Napailing na lamang si Ella dahil sa ugali nito. Ang laki na nga talaga ng ipinagbago nito. Napabuntong hininga na lang ang dalaga pagkwa ay naglakad palabas ng kondo nito at iniwan doon mag-isa ang lalaki. Mommy, I want to go to the park. Okay lang po ba? Paalam nito sa kinabukasan. Nakaupo ako sa dining area at nagtitipa sa laptop ko. Sure, baby. Kayo ni Yaya. Behave okay. Baling ko sa kanya saglit bago muling itinuon ang mga mata sa monitor ng laptop ko. Mumiti naman ito ng malawak sa kayumakap sa baywang ko. Hilig niya kasi sa New York, every morning pumapasya siya sa park kasama ang Papa Cross niya. Gusto ko sana siyang samahan kaso inaasikaso ko ang papers niya sa school para matransfer agad siya rito sa susunod na pasukan. Thank you, Mommy. Anito saka ako hinalikan sa pisngi ko. Bye. Enjoy. Saad ko nang bigla itong tumakbo palabas ng dining area. Katniss, huwag sa malayo, okay? Sigaw ng yaya niya habang tumatakbo ang bata para pumunta sa swing. Tuwang-tuwa naman ito na makipaglaro sa mga bata at bagong kakilala niya. Pawisan na ito dahil sa paglilikot. Bye, Katniss. See you again. Paalam ng mga kalaro nito. Bye. Sigaw nito habang kumakaway pa. Naglakad na rin ito pabalik sa kinaroroonan ng kanyang yaya kanina, pero wala naman ito roon. Yaya. Tawag ni Katniss sa kanyang taga-alaga. Inilibot pa ang paningin nito sa buong paligid para hagilapin ang babae. Yaya. Yaya. Umiyak ito bigla at nagsimulang maglakad upang hanapin ang babae. Hey! Napahinto sa paglalakad si Katniss nang may bigla lumapit sa kanya. Dinli, Yaya. Iyak na saad nito. Why are you crying, baby? Tanong ni Malfoy kay Katniss. Umupo siya para pantayan ang bata. I can't find Dinli, Yaya. Can you please help me, mister? Anito na sumisinghot pa. Naawa naman si Malfoy sa bata, kaya hinawakan niya ito sa pisngi para punasan ang luha. Ye sure can help you, but please stop crying. Anya. Hindi siya marunong magpatahan ng bata, dahil ito ang unang beses niya na lumapit sa mga batang katulad nito. Nakaupo lang si Malfoy kanina sa gilid ng park habang pinapanood si Katniss na nakikipaglaro sa kapwa nito. Naalala niyang bigla kanina, ito pala yung bata na kumakaway sa kanya sa airport. Natutuwa siya rito kaya nilapitan niya ito. Pero agad namang umiyak. Sumisinghot namang yumakap bigla kay Malfoy si Katniss.
Hindi niya alam kung bakit ito na naman yung pakiramdam niya. Sobrang gaan ng loob niya sa batang ito. Pakiramdam niya may malaking puwang ito sa kanyang puso, gayon ang ayon niya lamang ito nakita. Naguguluhan man sa mga pangyayari at nararamdaman ay pinilit na lang muna ni Malfoy na patahanin ang bata at ignorahin ang nararamdaman ng kanyang puso. You like to eat ice cream? Naisip niya kasi, mahilig ang mga bata sa ice cream at baka tumigil ito ng tuluyan kung bibilhan niya ito. Really, biglang nagliwanag ang hitsura ni Katniss at mabilis na pinunasan ang mga luha sa pisngi. Napangiti naman si Malfoy. Parang pamilyar talaga sa kanya ang hitsura nito. Inayos niya ang buhok nito saka pinunasan ulit ang mukha nito gamit ang panyo niya. So hindi ka naiiyak kung bibili tayo ng ice cream? Tanong niya rito. Yeh! I love ice cream. Yehe, mabilis na sagot nito at pumapalakpak pa. Tumayo na si Malfoy sa inakay si Katniss papunta sa nagbibinta ng dirty ice cream. Bumili siya ng dalawa para sa kanilang dalawa sa kanya ito, inakay papunta sa isang bench at doon ay pumwesto. Susubo na sana siya nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Katniss. Young lady, kunot ang noo na tanong nito. Mumiti naman bigla sa kanya si Katniss at ipinilig ang ulo. Evith, do you have long hair? And those? Tanong nito at tinuro pa ang mukha niyang puro balbas. Napangiti rin si Malfoy sa bata. It's a long story, anya at bahagya pang ginulo ang tuktok ng buhok nito. What is your name again? Tanong niya rito sa kakinain na ang natutunaw niyang ice cream. Katniss. Mabilis na sagot nito. Cute name ha? It's in my mom's favorite, Anito. Biglang natigilan si Malfoy nang marinig ang sinabi ng bata. Bakit naman Katniss wife? Tanong ni Malfoy kay Kara habang nakaupo sila sa sofa at nag-uusap ng kung ano-ano. Baby favorite ko kasi si Katniss sa The Hunger Games. Gusto ko kapag nagka-baby na tayo, yun din ang ipapangalan ko sa kanya. Nakangiting sagot nito sa asawa. Okay. Paano kapag lalaki ang baby natin? Tanong ulit nito kay Kara. Gusto ko ng Lucas. Pero babe, gusto ko baby girl muna ang first baby natin. Nakangusong saad ni Kara kay Malfoy. Kahit baby girl or baby boy wife. Masaya ako doon basta magka-baby lang tayo. Anang Malfoy at mabilis na kinintala ng halik ang labi ng asawa. Mga alaalang biglang lumitaw sa isipan ni Malfoy habang tinititigan ang cute na mukha ng batang kaharap niya. Who's your mom? Wala sa sariling lumabas sa bibig niya ang tanong na iyon. Nay, Katniss. Sigaw ng yaya nito at nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan nila ni Malfoy. Nakukang bata ka. Mapapagalitan ako ng mommy mo nito eh. Nag-aalalang saad nito. I was looking for you, yaya. Nakangusong saad ni Katniss sa babae. Sa susunod huwag mong iiwan basta-basta ang alaga mo. Buti na lang nakita ko siya kanina. Saad ni Malfoy sa babae. Para siyang ama ng bata na pinapagalitan ang yaya nito dahil sa kapabayaan nito sa trabaho. Sorry po sir at salamat din po. Hingin pa umanhin nito sa kanya. Halika na Katniss. Bye mister. Thank you again. Kumaway pa sa kanya si Katniss habang papalayo ito sa kanyang pwesto. May kung ano sa kaibuturan niya ang nagsasabing habulin ang bata para yakapin ito at halikan bago tuluyang umalis at mawala sa kanyang paningin. Pero hindi niya naman magawang ikilos ang mga paa sa kinatatayuan. Katniss. Bulong nito sa sarili habang tinatanaw ang papalayong bata. Kara. Mommy, I want this. Saad sa kin ni Katniss habang ipinapakita nito ang box ng chocolate na hawak niya. Nasa grocery store kami at namimili ng stock sa bahay. Isa lang okay. Sagot ko sa kanya. Tumango naman ito sa kainilagay sa pushcart ang chocolate niya. Ganyan siya kapag kasama kong mamili, panay kuha rin ang gusto niya. Pinapabayaan ko na lang kasi hindi niya naman sinasayang eh. Don't go farther anak okay. Saad ko nang bigla itong lumayo sa kin at umikot sa kabilang shelf. I'm sorry. Hinging pa umanhin ni Katniss doon sa taong nakabangga niya. Oh. It's you again. Napatingala naman ang bata sa lalaking nagsalita sa harapan niya. Napangiti pa ito nang makita at makilala kung sino iyon. Hi Mr. Ice Cream.
Bati nito. Natawa naman ng pagak si Malfoy dahil sa pagtawag nito sa kanya ng ganoon. What are you doing here? Nawawala ka na naman ba? Tanong niya rito matapos itap ang buhok nito. Lumuhod siya sa sahig para magpantay ulit sila ni Katniss. Nope. I'm with SVA mom po, tura nito. Napalingalinga naman kaagad si Malfoy para hanapin kung nasan ang sinasabi nitong mommy niya. Ngunit wala naman siyang makita na ibang babae sa paligid kundi puro matandang babae na namimili rin. Where is she? Tanong niya sa bata. Parang mula kasi nang malaman niya ang pangalan nito at sabihin nitong paborito ng mama niya ang pangalang Katniss, ay parang may kung ano siyang nararamdaman sa kanyang sarili. Isama pa na sobrang gaan ng loob niya rito. Elatati. Anito saka nagpalingalinga rin sa paligid para hanapin ang mama niya. Okay. Just wait for a sec. Tumango naman ang bata saka umalis saglit si Malfoy. Mabilis lang siya sa pinuntahan niya at kaagad na bumalik kung saan niya iniwan si Katniss, pero wala na ito roon nang bumalik siya. Where is she? Tanong nito sa sarili habang iniikot ang paningin sa buong paligid. Umikot-ikot pa siya sa grocery store para hanapin ito. Mommy! Narinig niya ang boses ni Katniss sa kabilang dako kaya sinundan niya ito. Baby, come here. Tawag ni Kara. Tumakbo naman ang bata palapit dito kaya sinundan ito ni Malfoy ng kanyang paningin. Ganon na lamang ang pagkabigla at pangunot ng noo ni Malfoy nang makita at makilala niya ang babaeng yon. Nabitawan niya pa ang hawak na plastic. Kikara. Utal na sambit nito sa mahinang boses. Sabi ko sa iyo, huwag kang lumayo sa akin, hindi ba? Dinig niyang saad nito kay Katniss. Para siyang naistatwa sa kinatatayuan niya dahil sa mga nalaman niya. Kara! Katniss, muling saad nito sa sarili. Napapailing ng sunod-sunod si Malfoy habang pinagmamasdan ang dalawa. Maya-maya ibiglang nangilid ang luha sa mga mata niya nang hindi niya namamalayan. She's my daughter. Kara! Wife, Anito. Pakiramdam niya bumalik lahat ng sakit na naramdaman ng kanyang puso 5 taon ang nakakaraan mula nang iwan siya ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung ano ba dapat ang maramdaman niya sa mga sandaling iyon. Matutuwa o magagalit? May anak sila ni Kara? Pero bakit hindi man lang iyon ipinaalam sa kanya ni Kara? Ito ba yung kapalit ng galit nito sa kanya noon? Ang ipagdamot sa kanya ang anak nila? Kaya pala gano'n na lang kagaan ang loob niya sa bata dahil galing ito sa laman at dugo niya. Lalapitan niya na sana ang kanyang mag-ina nang bigla siyang mapahinto sa paghakbang. Papa! Sigaw ulit ni Katniss. Napasunod naman ang paningin ni Malfoy doon sa lalaking tinawag ng kanyang anak na Papa. Ganon na lang ang galit na naramdaman niya nang makilala kung sino ito. Si Cross. Siya ang papa ni Katniss. No, alam kong anak ko si Katniss. Ramdam ko sa puso ko na anak ko siya. Hindi niya pwedeng angkinin ang anak ko. Kinuha niya na si Kara sa akin noon, pati ba naman ang anak ko? Wala pang kasiguraduhan na anak ko siya pero sa puso ko, alam ko. She's my daughter. Hey, young lady. How are you, ha? Tanong nito sa kakinarga ang bata. Nako. Tinakot ako niyan ngayon. Akala ko kung nasaan na eh. May pag-aalalang saad ni Kara sa binata. May kung anong sakit at kirot sa puso ni Malfoy habang tinatanaw ang tatlo mula sa malayo. Kung titingnan ay parang isang buong pamilya sila. Masaya. Bakit ganon? Ramdam niya na naman ang labis na sakit sa puso niya sa mga sandaling iyon. Pakiramdam niya bumabalik ulit siya sa nakaraan niya. Nakaraang puno ng sakit, lungkot at paghihirap habang mag-isa siyang nakikipaglaban sa buhay niya. Yung sakit sa puso niya noon kung paano siya iwan ni Kara para humingi ng space. Hirap at sakit noon habang nakikipaglaban siya sa sakit niya. Yung sakit sa puso niya dahil sa isiping wala na talaga ang asawa niya at tuluyan na siyang tinalikuran nito. Ito ba yung dahilan kung bakit basta na lang itong sumuko sa kanya? Ang sumama sa lalaking iyon? Bakit naman Kara? Bakit lagi mo na lang akong sinasaktan ha? May kung ano ng puot at galit na tanong niya sa kanyang isipan. Bakit puro sakit at luha na lang ang dulot mo sa akin? Minahal mo nga ba talaga ako? O ganti mo lang ito lahat sa akin dahil sa pagpupumilit ko noon na mahalin mo rin ako?
Mga katanungan na naglalaro sa isipan ni Malfoy habang patuloy na naglalandas ang mga luha sa kanyang mga mata. Maam Kara. Gulat na saad sa kin ni Jenica nang makita niya ako sa tapat ng lamesa niya. Umiti ako sa kanya. Agad naman itong tumayo sa kinaupuan niya at mabilis na lumapit sa pwesto ko. Nagulat pa ako nang bigla ako nitong yakapin. Maam Kara, ikaw nga po. Kamusta po? Ang tagal niyo pong nawala. Anito nakababakasan ng excitement sa mukha niya. Okay naman ako, Jenica. Si sir mo. Kamusta? Alangan na tanong ko sa kanya. Mula kasi kahapon nang pakiramdam kong siya ang nakita ko sa grocery store, hindi na ako mapakali. Gustong-gusto ko na siyang makita ulit at makausap. Kaya nagdesisyon ako kanina na puntahan siya. Tumingin naman sa kin ng malamlam si Jenica. Gusto niyo po ba ng maiinom? Tubig po o juice? Alok nito sa kin na halatang umiiwas siya sa tanong ko sa kanya. Nandyan ba siya? Tanong ko ulit sa kanya. Ano po? Wala po si Sir Maam. Kahapon pa po hindi pumapasok dito. Anito sa kin, isa pa po Maam, simula po nang mawala kayo na parang bula bigla pong nagbago si Sir, dagdag pa nito. Biglang nangunot ang noo ko at napatingin sa kanya ng diretsyo. Ano nang ibig sabihin nito? Mahaba pong kwento Maam. At wala naman po ako sa posisyon para po sabihin sa inyo ang lahat. Anito nang mabasa ang katanungan sa hitsura ko. Okay, saad ko na lang kahit biglang sumalakay ang maraming tanong sa isipan ko. Maya-maya ay napalingon sa pinto ng office niya. Parang kahapon lang noon ang huling punta ko rito. Halos walang ipinagbago ang building at office niya. Although, maganda pa rin naman siya. Muli akong nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Malungkot akong muling nagtapo ng tingin kay Jenica. Sige, babalik na lang siguro ako rito. Can you please give me call kapag bumalik na siya? Sure po Maam, anito at mumiti pa sa kin. Agad kong ibinigay ang calling card ko sa kanya para mabilis niya akong makontak. Bagsak din ang mga balikat ko na umalis sa building na iyon. Ang buong akala ko ay makakausap ko siya ngayon pero hindi pala. Saan ini galing? Bungad sa kin ni Cross ng pagpasok ko sa bahay ay nasa sala na siya. Lumapit ito sa kin at hinalikan ako sa noo ko. Hi! Nandito ka pala. May pinuntahan lang ako. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya habang nakasunod ito sa kin papunta sa kusina. Tapos na ako. Actually kami ni Katniss, hinahanap ka niya kasi kanina pa, buti dumating ako kaya sinabayan ko na siya kumain. Are you okay? Puna nito sa kin nang mapansin niyang parang wala ako sa sarili ko. I don't know. Don't know Cross kung magiging okay pa ba talaga ako. Napabuga pa ako ng malalim na paghinga. 5 taon, I missed him so much. Cross, ano ba yung dapat kong gawin para bumalik kami sa dati? Gusto kong bumalik sa kung anuman ang mayroon kami noon ng asawa ko. Yung masaya lang. Walang problema na iniisip, hindi ko na napigilan ang mga luha sa king mga mata. Ganito naman ako lagi. Kapag asawa ko ang pinag-uusapan nagiging emotional agad ako. Hindi ko mapigilan ang sakit sa puso ko. Hey! Agap nito sa kin, agad naman itong lumapit sa kin at niyakap ako. You know what, Kara? To be honest, sobra rin akong nasasaktan every time na umiiyak ka dahil kay Malfoy. Kasi, all the time ako yung nasa tabi mo para damayan ka. Lahat ginagawa ko para mahalin mo lang din ako. Para ako naman ang piliin mo Kara pero, alam ko na kahit ano nang pilit ko sa sarili ko sa'yo hindi yon mangyayari. Kaya nga pinipilit ko na lang na maging okay at masaya para sa'yo at para sa inyo ng asawa mo simula pa man. I want you to be happy Kara. Kausapin mo si Malfoy, ipaalam mo sa kanya ang tungkol sa anak nyo at kung bakit ka umlis at nawala sa piling niya ng 5 taon. I know he'll understand you kasi alam kong mahal ka niya. Kahit masakit para sa kin na ako mismo ang magtulak sa'yo para balikan ang asawa mo, Anya. Bakit ganito? Nasasaktan ko ang asawa ko dahil sa mga bagay na nagawa ko noon. Tapos ngayon nasasaktan ko si Cross dahil hindi ko kayang suklian ang pagmamahal niya para sa kin. Hanggang kailan ba kami makakaranas ng ganito? Hanggang kailan ipagkakait sa amin ang tadhana ang kaligayahan na hinahangad namin? I'm sorry Cross, tanging nasambit ko sa kanya.
You don't need to say sorry, Kara. Naging totoo ka lang sa kung anuman ang nararamdaman mo para sa akin, tanggap ko na yon. I just want you to be happy and Katniss too. Mangyayari lang yon kung magiging okay ulit kayo ng asawa mo, Kara. Just go and talk to him. Iyon lang ang paraan para maging okay ang lahat, Kara, for Katniss. Napakabuti ni Cross sa akin at sa anak ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin para magantihan ko man lang ang kabutihan niya para sa akin. Hinawakan nito ang pisngi ko saka ako hinalikan sa noo ko. I'm sorry, Cross. Sorry is not enough para tanggalin ko ang sakit sa puso niya. But at least did. I'll be okay. Hindi man sa ngayon pero alam ko na darating ang araw na magiging okay din ako. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ko saka ako niyakap ng mahigpit. Ain't you happy? Iritang tanong ni Malfoy kay Ella. Gusto ko lang naman na magmukha kang tao ulit. Para sa iyo naman itong ginagawa ko bakit puro reklamo ka pa dyan? Kunwari ay inis ding tanong nito sa kanya. Ayaw kasing magpagupit ni Malfoy kaya napilitan ang dalaga na siya mismo ang maggupit dito at ahitin ang mga balbas sa mukha nito. Wala namang nagawa si Malfoy kundi ang sundin ang gusto nito. TFF. Tanging sagot nito sa kapasalampak na umupo sa sofa. You can go, Ella. I don't need you here. Pagtataboy nitong muli sa kaibigan. Sa halip na sundin ang sinabi niya, nakapamaywang at saglit na tinitigan siya ng dalaga. You're welcome, ha? Ayusin mo ang sarili mo kundi upakan kita, Malfoy. Padabog na kinuha nito ang kanyang bag na nasa center table saka walang paalam na lumabas ng kondo ng lalaki. Napapabuntong hininga na lamang si Malfoy na isinandal ang likod nito sa upuan. Wala naman siyang magawa sa kanyang kondo at kahapon pa siyang nagkukulong doon. Nang masaksihan niya ang lahat kahapon doon sa grocery store, ay parang pakiramdam niya na wala na siya ng pag-asa sa asawa niya dahil sa nakitang kaligayahan sa hitsura nito habang kasama si Cross. Ayaw niya na ring isipin ang masasakit na alaala ng nakaraan dahil lalo lamang iyon nagpapasikip sa dibdib niya. Lalong nagpapadurog sa puso niya. Maya-maya ay tumayo ito sa sofa saka lumabas ng kanyang kondo. Ewan niya kung saan siya pupunta sa mga sandaling iyon, basta lang siyang naglakad sa kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Hanggang sa namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na nakaupo ulit sa isang gilid ng park, kung saan pangalawang beses niyang nakita ang kanyang anak na si Katniss. Katniss, anas nito habang nakatanaw sa kawalan. Nagpakawala pa itong muli ng malalim na buntong hininga. How he wished na naroon ang bata at muli niyang makita. Daddy. Isang pamilyar na boses ng bata ang narinig niya mula sa di kalayuan sa kinaroroonan niya. Bigla namang napalingon si Malfoy sa gawing kaliwa niya. Kunot ang noo na tinitigan niya ang batang nakatayo sa gitna ng daanan at umiiyak na nakatingin sa kanya. Daddy, saad nito saka naglakad palapit sa kanya. And Miss Ice Cream. Are you my daddy? Because you look like him. Nito. Humihikbi pa nitong inabot kay Malfoy ang kwentas upang ipakita ang picture na nasa pendant. Ganon na lamang ang pangingilid ng mga luha sa mata ni Malfoy nang makita niya ang picture niya kasama si Kara. Wala sa sariling napahawak ito sa kanyang bibig para pigilan ang paghagulhol. Tama nga ang kutob niya. Anak niya si Katniss. Anak ko. Katniss D. Nito saka walang ano-ano iniyakap niya ang bata. Para siyang bata na umiiyak din sa balikat ng kanyang anak. Una pa lang ay may kutob na siyang anak niya nga ito. Nagbunga na pala ang pagsasama nila noon ni Kara. Sa loob ng 5 taon, ngayon niya lang nalaman ang tungkol dito. Ngayon niya lang nahawakan, nayakap at nahalikan ang anak niya. Oh! God! Anak ko di. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak habang dinadama ang mainit na yakap sa bata. I missed you, Daddy. I've been waiting for you, bakit hindi ka po sumama sa mini-mommy sa New York? Umiiyak na tanong ni Katniss sa kanyang ama. Imbes na sagutin ni Malfoy ang tanong ng kanyang anak, mas lalo niya pa itong niyakap ng mahigpit. Yakap na parang ayaw na niya itong pakawalan dahil baka bigla na lang itong nawala sa harapan niya at marealisin niya na isang panaginip lang pala ang lahat ng pangyayari. Pero ramdam niya ang init ng katawan ng anak niya. Ang mga luha nito sa balikat niya. Totoo ngang nasa mga bisig niya ito sa mga sandaling iyon.
Kumawala siya rito sa kanya hinawakan ang maliit na pisngi nito. I'm sorry baby. Patawarin mo si daddy kung matagal na wala ako sa tabi mo. I love you anak ko. Saad nito sa kapinupog ng maliliit na halik ang mukha ni Katniss. I'm so sorry baby. I'm sorry. Hindi ko alam. Really sorry. I love you too daddy, humihikbi pang saad sa kanya ni Katniss. Yaya naman, paanong hindi mo nabantayan ang anak ko? Ginagawa mo ba talaga ang trabaho mo ha? Galit na saad ko sa yaya ni Katniss. Galing kasi ako sa mall at may binili ako. Nang pag-uwi ko sa bahay nag-aalalang sinalubong ako ni Yaya at sinabing nawawala raw si Katniss. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa nalaman ko. Bigla akong pinanghinaan ng katawan. Kasi po ma'am, nagpabili po sa kin ng ice cream si Katniss. Saglit lang po akong tumalikod sa kanya paglingon ko po wala na siya sa tabi ko. Umiiyak na paliwanag nito sa kin hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang anak ko. Sobra akong kinakabahan at natatakot para kay Katniss. Yaya naman. Hindi ba sabi ko sa'yo kapag nasa labas kayo ng bahay, huwag mong iaalis ang paningin mo sa anak ko. Napapalakas lalo ang boses ko. Gusto kong magalit pero mas nangingibabaw ang takot at kaba sa dibdib ko ngayon. Paano na lang kung hindi ka agad makita ang anak ko? Paano kung may kumuha sa kanyang masamang tao? Puro negative ang pumapasok sa utak ko sa mga sandaling ito. Maya-maya ay nakita kong papasok ng bahay si Cross. Cross. Hey. Relax okay. I already called the police at nasa park na sila para i-check ang buong area. Anito at pinapakalma ako. Inabot nito sa kin ang baso ng tubig na nasa center table saka ako pinaupo sa sofa at tinabihan niya. How can relax Cross? Paano kung napahamak na ang anak ko? Umiiyak na siya ngayon. Paano kung may mangyaring masama kay Katniss? Hindi ko kakayanin yon Cross, lumuluhang saad ko sa kanya. Hanggat hindi ko nakikita ang anak ko, hindi ako mapapanatag. Mahahanap natin siya okay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang masamang mangyayari kay Katniss. Anito saka ako niyakap habang humihimas ang kamay niya sa likod at braso ko para patahanin ako sa pag-iyak. Mommy, Sabay pa kaming napatingin ni Cross sa pinto nang marinig namin ang boses ni Katniss. Katniss! Anak ko! Bulalas ko at nagmamadaling nilapitan ko ito. Niyakap ko ito ng mahigpit. Ang akala ko'y napahamak na ang anak ko. Katniss is Jimmy everything, kaya hindi ko kakayanin kung may masamang mangyayari sa kanya at mawala siya sa kin. Mommy, Kelly are you crying po? Tanong nito sa kin maya-maya. Humiwalay ako sa pagkakayakap ko sa kanya at hinawakan ko ang pisngi niya saka ko siya hinalikan ng paulit-ulit. Because you scared me baby. Ang akala ko'y napahamak ka na. Pinag-alala mo si mommy. Maihalong galit na saad ko sa kanya. I'm sorry, malungkot at nakagusong saad nito sa kin saka muli akong niyakap. You don't have to worry mommy, I'm with daddy. Anito sa punong tainga ko. Pakiramdam ko bigla akong binuhusan ng malamig na tubig at bigla akong natuod sa kinalalagyan ko. Daddy? Tama ba ang narinig ko? Sinong daddy? Papa naman ang tawag niya kay Cross. Tapos kasama ko ito kanina. Kumalas ito sa kin saka ako nginitian ng pagkatamis-tamis at bumulong ulit sa tainga ko. I already found daddy, mommy. Pakiramdam ko na bingi ako sa sinabi ni Katniss. Si Malfoy. Paano? Nagtataka akong tumingin sa kanya. Daddy, kunot ang noo na tanong ko. Imbes na sumagot ito sa kin ay tumingin ito sa may pinto na sinundan ko naman ng tingin. Ganon na lang ang pagkabigla at pagkagulat ko nang makita ko ang lalaking kay tagal ko nang namimiss at gustong makita. Nakatayo ito roon sa may pinto. Ang asawa ko. Ang laki na talaga ng ipinagbago niya. Mas lalong gumanda ang katawan nito ngayon. Tumangkad at mas lalong gumapo. Kailinis nitong tingnan sa suot na navy blue long sleeve at itim na pantalon. Halatang bagong ahit at gupit ang buhok niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Yung tibok na kagaya dati tuwing magkasama kami at ramdam ko ang pagmamahal niya. Bigla akong napatayo mula sa pagkakaluhod ko sa sahig. Seryoso lang itong nakatingin sa mga mata ko habang nakapamulsa. Yung tuwa,
kaba at excitement na naramdaman ng puso ko kanina lang ay biglang naglaho ng maaninag ko na parang may galit at hinanakit akong nakikita sa mga mata niya. Kahit gustong-gusto ko na siyang takbuhin para yakapin at halikan, para muli kong madama ang mga yakap niya at muling makulong sa mga bisig niya, pinigilan ko ang aking sarili na gawin iyon. God knows how I missed my husband. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. I do still loved him. Very much. Siya pa rin ang pinakamamahal kong asawa. Pero sa nakikita ko sa anyo at mga mata niya ngayon parang hindi na siya yung Malfoy na asawa ko noon. Yung Malfoy na mahal ko at mahal ako ng sobra. Wala na akong maaninag na kaligayahan at pagmamahal sa mga mata niya na dati ay punong-puno ito tuwing tititigan niya ako sa mga mata ko. Daddy E. Nabalik lang ako sa sarili ko nang marinig ko ang boses ng anak ko. Lumapit ito kay Malfoy at nag-usap sila. Naramdaman ko naman ang paglapit sa Ginny Cross na kagaya ko ay nakatingin lang din ito sa mag-ama ko habang nag-uusap silang dalawa. I think this is the right time to talk to him. Bulong nito sa Kin. Hindi ko alam. Siguro. Pero paano? Paano ko sisimulan na magpaliwanag sa kanya? Don't think I can lalo na sa nakikita ko sa mga mata niya. Papa. Agad na lumapit ito kay Cross at nagpakalong. Pinag-alala mo kami ng mommy mo. Anito sa kahinalikan sa pisngi ang anak ko. I'm sorry, saad nito. Kinabig ako bigla ni Katniss palapit sa kanila ni Cross at pareho kami nitong niyakap habang karga pa rin siya ni Cross. Napangiti na lang ako ng mapait nang makita kong wala man lang reaksyon sa mukha ni Malfoy habang nakatingin ito sa aming tatlo.